You will feel special this morning because the pastor is praying for you in the congregation about your personal concern. Pastor, paano yung iba? Umattend kayo ng prayer meeting. Amen. Di hindi nyo kami na ipapanalangin. Araw-araw ipanapanalangin ko kayo sa aking araw-araw na panalangin. Pero iba yung panalangin ng iglesia. Naintindihan niyo po ba? Sa pangunguna ng inyong pastor. Yan po ang blessing ng mga tumatalima sa kalooban ng Panginoon. Okay. Ito po ang tanong, wala po siya ngayon dito. Paano matitiyak na tama o akma ang bawat interpretasyon sa nilalaman ng Bible at hindi lamang impluensya ng isang tao, kultura o tradisyon? Aba, magandang tanong. Ang tanong pong ito ay galing kay Ma'am Sonia Ayak with the future Javier. Okay? Paano matitiyak na tama o akma ang bawat interpretasyon sa nilalaman ng Biblia at hindi lamang impluensya ng tao, kultura at tradisyon? Now listen to this. The Bible is the Word of God. It has its own power. It has its own meaning, interpretation, tradition, and culture. Further, the Bible itself has its own influence and not from men. May sariling kapangyarihan, may sariling kultura ang Biblia, may sariling tradisyon ng Biblia, at merong sariling influensya ang Biblia. Okay? Now, if you try your best to read your Bible from start to finish, at least magkaroon ka ng Genesis to Revelation, yung general perspective of what the Bible is, maiintindihan mo na agad ang tanong mo. Una mong basa, first goal, basahin mo siya ng binasa lang. Para lamang yung date mo, from start to finish na tapos mo. Sunod mo ng basa, mga kapatid, basahin mo ng ika ngay chronological, sunod-sunod na may pag-unawa. Sunod na pagbasa, mga kapatid, ay araruhin mo na ng tanong ang mga talata sa Biblia na bawat nababasa mo. So, sagutin po natin mga talata muna sa Biblia. Please show this prayer in Isaiah chapter 28, please. Unang sagot ko po dyan ay ito. May sariling structure ang Biblia. May sariling organisasyon ang Biblia. Dahil ang Diyos naman ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Kaya kung paano niya binanghay, sinalansan, binalangkas ang Biblia, hindi ka mag-iimbento ng sarili mo. Ang sabi po sa Isaiah 28 verse 13, Abigail, ito po ang nakalahad sa banal na kasulatan. As I answer your question, number 1. Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila ay utos at utos. Bilin at bilin. Inulit, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti, upang sila'y mga kayaon, makapamuhay ng maayos, umunlad at mga pahinga. Kapag meron kang kalituhan, ang Biblia ay kapahingahan. At mga balian, ibig sabihin makalaban ka, maituwid mo ang mga maling aral. At mga silo, makahuli ka ng maraming mga kaluluwa, hindi ka masilo. At mga huli, ibig sabihin, yung desire ng iyong puso ay maipagkaloob sa iyo. Diyan sa talata, ang Biblia, kanyang structure, it is a book of precept or mga utos. So, hindi ka gagawa ng sarili mong utos,
Kapag nabasa mo na ang Biblia ay nag-uutos, sundin mo. Pangalawa, bilin. Payo. Okay? Sunod na talata, 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21. Sagutin natin, paano matitiyak na tama o akma ang bawat interpretasyon na nilalaman sa Bible. 2 Peter 1, 20 to 21. Isulat ninyo. Ang sunod kong sagot dyan ay, una, the Bible has its own organization and structure. Number 2, no private interpretation. Walang pagpapaliwanag ng sarili. Ang Biblia ay may sariling paliwanag. Amen. Ayun, basahin natin. Ready, begin. Na maalaman mo na ito na alinman sa hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. No private interpretation. Verse 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao, nino, ng Diyos, ay nagsalita buhat sa Diyos. Kaya nga tama bago mag-preach ang pastor, pinagpe-pray ng iglesia upang hindi ako mahulog sa sariling panukala o interpretasyon. At bago mag-aral ang pastor, inulit-ulit iyang pagbali-balintungin ng pag-unawa sa salita ng Diyos at talagang pinaliliguan ng panalangin. Kaya sabi diyan, kundi ang mga tao o lingkod ng Diyos ay nagsasalita buhat sa Diyos, paano? Na udyukan ng banal na Espiritu. Si Stephen, lalaking puspos ng karunungan at puspos ng banal na Espiritu. Ganon din ang Panginoong Yesus. Puspos ng banal na Espiritu at hindi nagsasalita na katulad ng iskriba o pariseo, kundi ng isang makapangyarihang tao. Si Daniel ay nag-interpret din ng salita ng Diyos, puspos ng karunungan, at meron siyang excellent spirit, capital letter E. Si Joseph ay ganun din. Siya po ay nag-interpret ng dream nitong si Pharaoh na puspos ng karunungan at banal na espiritu. Kaya para hindi tayo mahulog o mabiktima ng bulaang propeta o aral, ay dapat ang mga ngaral ay tumataglay ng dalawang katangian. Lalaking puspos ng karunungan at lalaking puspos ng banal na espiritu. Okay? Then, 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Anong sabi ng banal na kasulatan? 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Basahin ninyo. At mula sa pagkasanggol, simula ng ma-born again ka, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na kapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pwede bang maligtas ang tao na walang Biblia? Pwede bang maligtas ang tao na walang aral ng Biblia? Hindi. Ayan ang sinasabi dyan. No? Hindi pwedeng maligtas ang tao nang walang aral mula sa banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At para maintindihan mo ang Biblia, kinakailangan maipanganak mo ng muli ang tao. Dahil ang susunod na talata, verse 7-16, at lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, inspired o sulat, kinasihan ng banal na Espiritu, mapapakinabangan mo, maiintindihan mo, maunawaan mo, lalago ka, masusunod mo, mai-enjoy mo, makapapahinga ka.
Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalisala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ano ang goal ng Biblia? Bakit dapat meron tayong Biblia at tamang interpretasyon ay inspired by the Holy Spirit? 17. The goal of the Bible upang ang tao ng Diyos, ikaw at ako, ay maging sakdal. Hindi tayo perfect, pero we are on the process ng perfection. Patungo tayo doon. Desire mo ba na talagang mabuhay kang minsan hindi na nagkakasala? Taas ang kamay. O payag ka na? Dahil tao lang ako, wala akong magawa, ganito na ako. Hindi. Kapag tinuturuan ka, kinakailangan ang Biblia ay maghahatid sa iyo sa isang noble and godly goal. Ang mabuhay tayong perpekto o sakdal sa pagtuturo at pagpanday ng salita ng Diyos. Tinuro ang lubos. Saan? Sa lahat ng mga gawang mabuti. Aasenso ang buhay. Pagka gumagawa ka ng mabuti, hindi mabuting pangsimbahan lang, kundi mabuti ka sa trabaho, mabuti ka sa pamilya mo, mabuti sa kapwa-tao, mabuti ka sa pagkita ng pera. Lahat ng uri ng mabuti na magpapaunlad sa iyo, ang nagtuturo niyan, banal na kasulatan. Say amen. Kaya tatagal kang hindi nanlulumo, naghihirap, naghihikahos. Yung sabi ng thoroughly furnished unto all good works. Ang ibig sabihin niyan, totally and fully skilled or equipped. Katulad si William, may isa lang siyang skill. Kung yung isang skill talaga, pinagyayaman mo, hindi ka maghihirap. Dati labor lang, ngayon foreman na. Kaya ang forma-forma niya ngayon. Nice talaga. Iisa pa lang skill yun, ang Biblia nagtuturo sa lahat ng paggawa ng mabuti. I-Englishin ko, ang Biblia dadalhin ka sa expertise ng buhay. Amen. Saan ka expert? Dapat magpakahusay ka. May iba't ibang forte ang tao para umunlad, umasenso. Pero hindi masama kung meron kang iba pang pinagkakaabalahan na mahusay ka rin doon. Sabi ni Richard Baxter, yung multiple intelligences. Ibig sabihin, maraming kakayahan. Merong isang binigyan ng talento, merong binigyan ng 2, merong binigyan ng 3, merong binigyan ng 5. Kaya hindi po pwedeng tayo ay dihado sa buhay na ito. Si tatay, nanalangin, Panginoon, wala akong pera. Tinuruan siya sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya si Tatay Ruben, nakasimba, may pera. Bakit may pera? Gumawa ng mabuti. Akala natin pag sumimba, gumawa ka ng mabuti. Mali. Ako nga ang gumagawa sa inyo ng mabuti ngayon, wala ka pang ginagawa, nakaupo ka lang eh. Amen. Pero pagka tinuturuan ka na dito na salita ng Diyos, i-absorb mo tamang interpretasyon at may tamang aplikasyon, paglabas, doon mo gagamitin sa araw-araw ng buhay sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Alright, paano ba hindi mabiktima ng maling interpretasyon ng tao? Isulat mo. Una, the rule of context. Pag sinabing the rule of context, huwag mong ipapaliwanag ang isang talata na hindi mo naintindihan ang una at huling istorya o kabuuang kwento. Katulad ng, at si Judas ay nagpakamatay. Okay? Tapos dadampot ka ulit. Gayon din ang iyong gawin. Pagka may problema ka, tapos dadampot ka ulit, gawin mong madali. Wala ka sa konteksto. Yun ang tinatawag na tokmo-tokmo, dampot-dampot. Yan ang ginagawa ni Eli Soriano. The rule of context. Number 2, the rule of comparison. Pag sinabing rule of comparison, yung tinatawag na kumuha ka ng cross-references o ibang mga talata. Dahil ang Biblia ini-interpret ng whole counsel of God, and that is number 3 mamaya. Pag sinabing rule of comparison,
makikita mo yung intindi mo sa talata na yung binabasa o pinagpapagalan ay inaayunan ng ibang mga talataan sa Biblia. Kaya meron tayong sinasabing supporting verses. Number 3, the rule of counsel, which is whole. Counsel of God, which is whole, or whole counsel of God. I-interpret mo ang banal na kasulatan ayon sa turo ng kabuuan ng Biblia because wala namang contradiction sa Biblia. Amen. Wala ring confusion sa Biblia. Ang confusion ay nasa isip lang ng tao. Next rule. The rule of context, the rule of comparison, the rule of the counsel of God, which is whole. Number 3, the rule of avoiding secular interpretation of men. Katulad noong mga kadebate nitong si Job. Anong ginawa? Itong mga kadebate ni Job ay inakusahan siya. Masyado kang palalo, mayabang, makasalanan, kaya ikaw ay pinalo ng Diyos. Kaya namatay ang anak mo, nawalan ka ng kayamanan, nagkasakit ka, at nalayuan ka ng kaibigan kasi meron kang tinatagong kasalanan. Pero alam natin, ang sabi ng Diyos kay Satanas, hindi mo napapansin si Job, isang lalaking matuwid at lumalakad sa kabanalan. Diyos nang may sabi na wala siyang itinatagong kasalanan. Kaya minsan, pag dinadampot natin yung mga paliwanag ng secular men or uninspired men, nagkakaloko-loko tayo. Number, ano yan? 5? 5. Oo, number 5. Claim the promises. The rule of claiming the promises. Maraming pangako ang Biblia. Number 6. The rule of His command. Kanina binasa natin yung precept, inuutusan ka. Dapat mong sundin. Okay? Number 7. The rule of concrete word for word interpretation. Kaya talagang sunog kilay ito. Dahil lahat ng naintindihan mong mga salitang mahalaga, hindi mo basta ipapaliwanag lang. Huwag mong interpret or kuhanin ang meaning ng word na yan sa dictionary lamang o kaya sa Google. Isa sa tool para ma-interpret ng Biblia ay use concordance. James Strong Exhaustive Concordance. Naroon ang meaning, naroon ang original Greek and Hebrew manuscript, naroon ang gamit niyan. Okay. Next, number 8. The rule of grammatical construction. Yung flow of thought na sinasabi. Nandiyan si Ma'am Joseph, si Jim Jess at si Ma'am Malu. Pag sinabing grammatical construction, naipapaliwanag mo ayon sa sinasabing kabuuang mensahe nito at kaayusan ng kanyang pangungusap, pagkakasalansan ng kanyang mga salita. At meron siyang tinatawag na plain sense and simple thought. O yan po ang rule ng interpretation ng banal na kasulatan. Tayo po tumayo at ipag-pray po natin, mga kapatid, si Sister Sonia. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po at kami ay naririto upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ang aking pong kapatid na si Sonia, nawa po siya nakikinig sa kanyang tanong at masubaybay ito kahit sa live streaming after ng kanyang pinagkakaabalahan. Maybe she's busy right now and no chance to come to
to the church and worship with us. I pray, have mercy upon her at tulungan niyo po ang kanyang buhay, O Panginoon, ay makasumpong ng espiritual na kalaguan. Kung bakit siya'y nagtatanong, nais siyang lumago sa iyo. Pagpalain niyo, O Panginoon, na Sister Sonia ay makakilala at maakay din ang kanyang mga mahal sa buhay na mga nagdaang buwan kami lumusog sa rosaryo at naibahagi ang iyong salita sa kanyang mga kamag-anakan. Salamat po at nanatili silang bukas at welcome kami sa aming pagbabalik sa buwan ng Setyembre. Pagkalooban niyo kami ng pinanses, ng lakas, karunungan at kapangyarihan at bagay na mapagsasaluhan upang magkaroon kami ng malaong muli sa ikalawang pagkakataon at masarap na pakikipagniig sa kanila. Buksan mo ang kanilang pusong patuloy, lagakan ang puso ng mga mahal sa buhay ni Sonia ng kasabikan at kauhawan sa iyong salita. Kung sila'y totoong nakakilala sa iyo, ay may buhay na nangangailangan ng pagpapakain, nangangailangan ng pag-aarugang espiritual at pananalangin. Kaya tulungan niyo pong bigyan kami ng sipag upang matulungan si Sister Soniang mailigtas ang kanyang buong sambahayan. Kalusugan din naman ng miyembro ng bawat pamilya ipagkaloob mo sa aming kapatid na ito. Ilayo sa sakit ang tatay niya at nanay ay nakaraang mga araw ay nadala sa hospital pabalik-balik. Ngunit ngayon ayon sa kanyang ulat ay maginhawa na. Iyo pong i-preserve at i-protect. Dangang may edad na rin sila, O Diyos, lalo ni si tatay na hindi mapigilan sa pag-aaluwagi. Hindi niya gustong siya ay nakatambay sa bahay. Pagpalain niyo po, Panginoon, na ilalayo sa disgrasya. Kundi grasya po ang maiuwi niya, O Panginoon, sa pamilya. Dalain ko, O Panginoon, na maisakatuparan sa kanyang personal na kahilingan, ang kanyang commitment sa church, ang kanyang, O Panginoong, nais na maitulong sa church sa proyekto nito. Ito'y panalangin din ng lahat sa amin. Gusto niyang makita na ang kanyang church na kinabibilangan ay lumago at maayos. At ang huli po sa kanyang kahilingan, sa susunod na taon, sila po ni Sir Joel ay magpapakasal na. Iyo po, Panginoon, ipagkakaloob ang kanilang pangangailangan. Huwag niyo sila, O Panginoon, na ikang ay titikisin, manapay. Tulungan niyo po ng kanilang pagsisikap at pagtutulungan bilang magkasintahan ay makasapat sa pangailangan po sa takdang araw na iyon ng kanilang pag-iisang libing. Ito po yung aming dalangin, dalangin kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Good morning once again. God bless you. Sitting down. Going back to the main point of our message this morning of chapter 8, Acts chapter 8. The title of the message is A Great Persecution Against the Church of God. A great persecution against the Church of God. Mga kapatid, not just only our church, but the many churches around the world ay nakakaranas ng matinding pag-uusig. At kung tunay na iglesia yan ng Panginoong Jesus, inuusig yan ng sanglibutan. Kapag kaibigan ng iglesia ang sanglibutan at tuwang-tuwa ang sanglibutan sa iglesia, hindi yan, mga kapatid, sa Diyos. Ilang palatandaan, mga kapatid, ng iglesia na bubuhay sa prinsipyo ng kanyang salita, itinataas pangalawa si Kristo. At dahil sa dalawang ito, ang tunay na iglesia itinataas ang kanyang salita, nabubuhay sa kanyang salita, sumusunod sa kanyang salita, at ang tanging dinadakilat niluluwalhati ay ang Panginoong Kristo. Na pangatlong magre-resulta, magiging kaaway mo kahit kamag-anak mo. Kahit kapitbahay mo, ang buong sanglibutan ay hindi matutuwa sa iglesia na nagpapakahusay sa kanyang Panginoon. Pakiramdam niyo nga ang inyong iglesia.
ang ating bang iglesia ay nagpapakahusay sa kanyang Panginoon? Para masagot, inuusig ka ba ng sobra? Kapag walang pag-uusig sa sanglibutan, hindi ka nakakatalim at nakalulugod kay Jesus. At magre-resulta yan, mga kapatid, ng pag-uusig sa loob. Tayo-tayo ang mag-iinggitan, tayo-tayo ang mag-aawayan, tayo-tayo ang may dala ng masamang espiritu sa loob ng iglesia. Kung gayon, baiti daw ka, kapag ka ang pag-uusig ay galing na sa loob, meaning to say, tatahimik na si Satanas galing sa labas. Bakit? Naisagawa na ni Satanas ang kanyang infiltration. Ano ibig sabihin ng infiltration? Nakapasok ang diablo sa puso ng maraming mga tao. Si Pedro nakaranas niyan. Simon, mag-ingat ka sapagkat pinasukan ni Satanas ang iyong puso at ikay nililiglig. Ngunit magpakatatag ka, sapagat ako'y isa sa iyo at kapag ka ikay nakabangon sa iyong espiritualidad, ayusin mo ang iyong mga kapatid. Say, Simon, Simon, beware. Satan is trying to attack you or sift you as wheat. And be careful with yourself, sabi niya, sapagkat si Satanas ay hindi katatantanan. Dapat kapag ikay nakabangon espiritual, papalakasin mo ang iyong mga kapatid. Isang example, mga kapatid, na ikay may malasakit sa iyong kapwa ng genuine at totoo para sakluluhan sila dahil naranasan mong ikay inusig din at inatake ni Satanas. Makakatulong ka sa iyong mga kapatid na nasa gayon din pag-uusig kapag naranasan mo ang personal na pag-atake ng diablo. Ito man ay mula sa labas o mula sa loob, at sa biyaya ng Diyos ay inaasahan niyang ikay makabangon, at kapag kay gumaling, ay matutulungan mo at mapagmamalasakitan mo ang iba mong kapatid sa Panginoon. Nandyan po ba kayo? Alright? August. Ang bawat buwan, araw, ay ipinangalan sa Babylonian at Gregorian calendar. Paganong kalendaryo. Katulad ng January, ang god Janus. Sunday, si Tammuz, sun god. Monday, mga kapatid, yan ay mga Wednesday, Tuesday, lahat yan ay mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Pero, dahil ang tingin ng mga emperor ay Diyos din, si Augustus Caesar, ang isa sa buwan ay ipinangalan kay Augustus, Emperor Augustus Caesar. Isa sa mang-uusig ng mga Kristiyano, sa kamay po ni Augustus Caesar, mga kapatid, ay 50 mga Baptist ang pinugutan niya ng ulo. 50 milyong mga Baptist ang pinugutan niya ng ulo, at ang ulo ng mga 50 milyong Baptist ay isinawsaw niya sa gasolina at tinuhog niya sa isang kahoy at itinasak niya ang ulo ng 50 milyong mga Baptist at sinindihan niya ito. At ang sinabi po ni Augustus Caesar, sa wakas, nagkaroon din ng liwanag sa kaharian ko, na ang nagiging pansindi ay ang ulo ng mga Baptist. May mga Baptist noong unang panahon na pinakakain sa leon. Sinasalaksak ng sibat, pamula bibig hanggang kuyukot,
itinatali at nililitsyo ng buhay. Si John Huss ay isang pare na naging Baptist at siya itinali, iisa lang hinihiling, itatwa niya ang nasumpungan niyang pananampalatayang Baptist. Pariyan na, at hindi nila ito sisilabin. Tinawag siyang heretic. Pag sinabing heretic ay taksil. At ang katapat lamang ng mga heretic ay recant or magbalik loob, magsisi. Pero sabi niya, how can I recant kung aking napag-unawa ng aking Panginoong Hesus ay walang ginawang masama sa akin? Siya ay pinatay sa cross at nais kong makasama kung paano siya inusig. Gusto kong makabilang na ako'y usigin din katulad ng aking Panginoon. Kaya po siya ay sinilab ng buhay. Ang 12 alagad, mga kapatid, ay pinalagkad sa kabayo. Ang ibang mga kapatid ay inuhulog sa templo hanggang sa mamatay, binalatan ng buhay. Ang iba ay nilagay sa gilingan ng karne. Ang ibang mga kapatid ay inilagay sa bakal, iron clamp na may tusok-tusok. Ang iba mga kapatid ay binatak ang dila at bago binikti ay itinali ang binatak na dila sa punong kahoy at lahat ng mga Roman soldiers ay pinagpapana ang mga Baptist. Ang ibang mga kapatid ay pinalulunok ng kamandag mismo ng kobra at ipinakakain, hindi kinakain ng kobra, kundi ipinakakain sa mga Baptist ang buhay na kobra. At doon ay utay-utay silang mamatay. Tumingin kayo sa akin, kayong mga awang-awa sa inyong sariling kalagayan ngayon. Sabi ng Biblia, hindi pa kayo natutuguan. Para magpabaya sa pananampalataya at magtaksil. Taas ang kamay na nakain pa naman 3 beses isang araw. Taas. Di hindi ka inaagusto. Taas ang kamay na pumunta ng simbahang nakapaligo pa rin naman. Taas ang kamay kahit papano, kung ikay nakakautang, magpasalamat ka at may nagpapautang pa. Eh di may tiwala sa iyo, meron kang credit line. Kung kailan kayo makakawala sa utang? That's one thing. But it's another story na sa panahon ng kagipitan, merong nag-aalok sa iyo para umutang, magbayad ka malang. Ibig sabihin may tiwala sa iyo. Amen. Taas dito mga kapatid na pinipigilan na sa bahay wag sumimba. I receive a message from a Christian pastor. Hinahati ng aking mister ang aking pamilya sa pananampalataya. Anong gagawin ko? Ang gusto niya ay sa malaking simbahan at kung gusto ko raw ay dito ako sa ating simbahan. Walang pakialaman. That's the beginning, slowly but surely, infiltration of the devil para talaga paguhuin ang iyong confidence in Christ Jesus. At dapat maging sensitive ka. Nang tanggapin mo ang Panginoong Hesus ay nagdeklara ka na ng espiritual na pakikipagbaka laban kay Satanas. Kaya hindi hele-hele, hindi kamot likod, hindi paghiga sa kamang nakalatag ang mga rosas, kundi gera ang iyong dineklara. At makikita natin, kapag ikaw ay totoo kay Kristo, ikay sundalo ng cross ni Kristo, at makakaasa ka dapat na normal sa Kristiyano ang pag-uusig. Kung walang pag-uusig, mag-ingat ka, baka kakampi mo si Satanas. Wala na yata akong kausap.
Pag hindi mo nakasalubong sa daan si Satanas, kasabay mo yan, baka kaalakbay mo pa. And that is not normal. Sabi ng isang pastor, kayong mga pastor, huwag niyong labanan si Satanas. Aba, yun ang sabi ng Biblia ay, resist the devil. Ay, sabi ng Matthew 16:18, the gates of hell shall not prevail against it. Ang merong tarangkahan at kultahan ay ang impyerno, ang church wala. Kaya, ang offense nasa church at ang defense, ang sumasangga sa ating atake ay ang impyerno at ang diablo. Pero nababaliktad ang ating interpretasyon. Para bang tayong nagmumukhang biktima at kaawa-awa? Tayo lagi ang sumasalag at parang tayong ika nga'y mararamdamin at ika nga ay lagi na lamang dihado sa labanan ng buhay. Ang sabi ng Biblia, greater is He that is in you than he that is in the world. Bakit tayo matatakot sa diablo at sa kanyang mga pakana? Sabi ni Pablo, sapagkat tayo hindi mangmang sa kanyang mga lalam. Talasan mo lang ang pakiramdam. Talasan mo lang ang iyong tabak. Sanayin mo lamang iyong sarili, lalago kang kargado, largado ng salita ng Diyos at panalangin araw-araw upang hindi ka maisahan ng kaaway. Minsan, sa hindi balansing buhay, ikay nagpapagod sa trabaho. Pagpagod ka na, hindi ka na makapagpapanalangin at makababasa ng Biblia, tapos ka sa diablo. Again, when you are so much busy sa iyong trabaho at wala ka nang itinirang lakas para may panalangin ka sa umaga, panalangin sa tanghali, at panalangin sa gabi, laging nakamatsyag ang diablo sa iyo. At pag nakita niyang ikaw ay ikangay nakahalukip-kip lamang o kinakapoy at pagod na, wala nang panalangin, wala nang pagbabasa ng Biblia, ikaw ang susunod na biktima ng kaaway. Kaya nalulungkot po ako, nag-iisip ang iba, baka hindi ako saved, bakit ako ganito? Hindi, napagsamantalahan ka na ng diablo. Meron ka ng ikangay inis, kawalan ng pananampalataya, pinamumuguran ka na ng galit at sama ng loob, naglulungga na ang diablo sa puso mo. At dapat ikay bumalikwas, repent, at bumalik ka sa unang pag-ibig mo sa Panginoong Hesus para hindi lamang magmugad o lumungga ang diablo sa iyo at maiwasan mong baka mangitlog pa nga siya diyan sa puso mo. Hello? Wala pa ako sa puntos ha. Tinuturuan ko lang kayo kung paano kayo lumaban. Fight a good fight of faith. Amen. Nag-umpisa ka na ng tama, finish the course. Amen. Nariyan ka na sa pananampalataya, keep the faith. Nais ng Panginoon, 10 araw lamang ang kontrata ng pananamantala ng diablo. Ikaw ikukulong at ilalagay sa pag-uusig. But if you are patiently waiting for the end of the 10-day tribulation, sabi sa Revelation chapter 2 verse 10, ay magkakaroon ka ng korona ng buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, ang nagtitiis sa mga pag-uusig at kahirapan ay tatanggap ng putong ng buhay. Ibig sabihin, may liwanag ang buhay. May magandang pag-asenso. Tiisin mo lang, patapusin mo lang mga kapatid, ang matinding ligalig na ito na nilikha ng kaaway. Manatili ka sa presensya ng Panginoon at tatanggap ka ng putong ng buhay. Let's go now to the message by first showing the video. Hindi lang ikaw inuusig. Lahat ng mga Kristiyano. 2 video ang ipapakita ko, please.
More than 200 Christians have been massacred, butchered, murdered in Yalawata Market Square near Makurdi in Benue State. In the brutal attack, Christian families who previously fled violent persecution, so they were already refugees, were targeted again by Islamic militants who, as they slain women, children, old, young, able, disabled, cried out, Allahu Akbar, as they slew Christians. And the lying BBC never told you about it, because the lying BBC only care about Gaza. I say, forget Gaza. Let's talk about what's happening to Christians in Nigeria. Forget Gaza. Let's talk about what's happening to Christians in Sudan. Forget Gaza. Let's talk about what's happening to Christians in Syria. Forget refugees in Gaza. Let's talk about the refugees from northern Cyprus and Artsakh, Armenia. Every one of you who is a Christian has a duty to challenge the liberal narrative and shove the persecuted church down their throat, ladies and gentlemen. Ang sinabi niya, mga kapatid, ang bias news ng BBC at CNN, wala nang pinukosan kundi ang digmaan ng Iran, mga Arabo at Muslim laban sa Israel, yung Gaza na hina-highlight nilang maigi kung paano tinalo ng bansang Israel ang maraming mga Arabong napatay doon dahil sa gera. Sa Gaza, sabi po ni Benjamin Netanyahu, sinabi ko na sa inyo, magtago kayo dahil bobombahin namin kayo. Hindi kayo nakinig. Ang binobomba namin ay ang mga Islamic fundamentalist. Dahil kayo'y lumaban, kaya pati ang mga bata at mga inosente na nagaharbor at kumakampi sa inyo ay nadamay. Pero, ang ibig niya sabihin, kayo naman pag gumegera sa amin, nai-intercept lang namin ang mga bomba ninyo, wala kayong sabi-sabi o paalaala. Ang daming mga batang namatay, ang daming mga civilian ang namatay sa amin. So, para bang kayo ang gumawa ng kasamaan, parang kayo ang biktima. Kami bumobomba lamang bilang ganti. Hindi kami nag-umpisa, kayo ang nag-umpisa. At ang sabi ng tagapagsalitang ito, kung nakikinig kayo, nandiyan po ba kayo? Bakit masyado ninyong hina-highlight ang mga inusig at nabiktima ng gera ng Israel sa Gaza? Bakit hindi ninyo ibalita rin ang milyong namatay sa Syria ng mga Kristiyano, mga ginahasa mga babae sa Afrika ng mga Kristiyano, mga simbahang sinunog, mga pastor na pinugutan ng ulo, mga tinorture ng mga bata at matatanda, at lahat ng mga Kristiyano ay hindi binalita kung paano pag-uusigin. Why? Na kapag merong mamamatay sa Islam ay nakabalita, pero pag may namamatay sa mga Kristiyano, tahimik ang balita. Yan ang sinasabi niya. Saan siya nagsasalita? Sa New York City, dahil ang New York City na dating demokratikong bansa ay napasok na ng mga politikong Muslim. Sunod na video, please. Sa Pilipinas naman. Yan, sige. Kasi sabi ko, tinatanong ko sa sarili ko lagi na, bakit sa murang edad ko na to? Bakit ako sa ganitong kalagayan? Bakit kinailangan kong isuko yung pag-aaral ko, yung buhay ko? Bakit kailangan sirain yung relasyon ko sa pamilya ko? Para maging ganito.
Nagsisisi ka ba na napunta ka sa NPA? Opo, nagsisisi ako kasi dapat mas naging critical ako, mas naging... Ito ay estudyante ng law sa University of the Philippines at na-recruit ng CPP-NPA. Itinatwa niya ang kanyang mga magulang na mundok, humawak ng armas at nakipagbaka sa gobyerno. Nagpapabagsak siya ng mga gobyerno ng Pilipinas. Dangang ang nagpaaral sa maraming estudyante sa University of the Philippines ay ang ating gobyerno. Gusto kong mabalitaan ninyo, pangalawa sa anak ng Katoliko, una, Islam. Yun ang pag-uusig laban sa Kristiyano, hindi nakabalita. Pangalawa, pag-uusig ng komunista sa buong mundo. Sa China, sa North Korea, sa Russia, sa African continent, na puro mga komunista, butchered, pinagtatagtag ang maraming mga Kristiyano. Ang recently balita, mga kapatid, sa Russia and China and North Korea combined, nowadays, 10 million Christians are flayed alive and tortured to death. Pangalawa ay komunistang mang-uusig. Pangatlo, next video please. Abigail yung kay Ferguson. No. Sige, yan pa. Sige, go. Mag-a-advance ako ng learning ha sa susunod. Alam naman natin na marami rin naman mga kababayan natin na nagdududa sa effectivity ng at alam naman natin na until now ay wala rin naman talagang masasabi natin 100% scientific basis na ang vaccine would really eradicate the COVID-19 illness. And as a matter of fact, napakarami naman nagkaroon na ng vaccination at nagkaroon na rin ng booster na nagkakasakit pa rin. No? In fact, even the President himself, kailan lamang ay nagkaroon din ng COVID despite na complete yung kanyang vaccination. So, hindi natin pwedeng sabihin na porket wala kang vaccine, wala ka ng karapatan mag-aral o wala ka namang karapatan na ikaw ay umattend ng face-to-face classes. Kami ay hindi sumasang-ayon. Ako bilang parent ay hindi sumasang-ayon na ang child ay magkaroon ng ganitong klaseng paghihigpit o non-discrimination. At yung discrimination nila, kung talagang dadaanin natin sa legal na usapan, ay walang pasihan yan sapagkat ang sinasabi sa ating Constitution, Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So much for that. All students should be treated equal. Pause for a while. That video that speaks of the persecution of the government against humanity, lalo na doon sa may alam sa Biblia na ayaw magpabakuna. Sa akin pong pagsasaliksik, mga kapatid, punong-puno ang aking Bible, cellphone ng mga kwento na namatay dahil sa bakuna at dahil sa booster. Mga bata, mga kapatid, na inatake sa puso, bata pa,
dahil sa bakuna. Mag-iingat kayo sa mga nagsilang ng bata, baka mapabakunahan ninyo, itanong nyo yung mRNA, magkakaroon po sila ng adverse effect katulad po ng pagiging autistic. Hindi na normal ang unang tinitira po ng bakuna ay ang utak ng bata. Sunod po ang tinitira ay ang puso. Sasabihin ng gobyerno, kapag wala kang bakuna, hindi ka makapagtatrabaho. Pag wala kang bakuna, ikaw ay hindi makakapasok sa paaralan. Yan, mga kapatid, ay dahan-dahang infiltration ng diablo sa karapatang pantao. Gobyerno. Sunod-sunuran ang ating gobyerno. DOH sa gusto ng World Health Organization. Ang World Health Organization ay hawak ng United Nations at ang United Nations ay hawak ng Antikristo. At ang gusto niya ay bawasan ang mga tao. Nakaranas ba ng pag-uusig ang mga Kristiyanong naniwala sa aral ng Biblia na huwag tumanggap ng bakuna kahit isa? Yes. Si Joshua na-delay ang kanyang graduation. Pero walang bakuna. Ngayon, nakatapos ng pag-aaral, kaya siya ay late. At least, wala ka ng bakuna. Palakpakan natin ang kapatid na ito. Si David, mga tayo ka anak, pakita ka sa tao, wala yung bakuna hanggang sa kukuhanin niya ang Certificate of Proficiency niya, COP. Sa timeline na applyan, hinold ng school ang kanyang COP. Kaya sa panahon ng apply na ito, ay hindi siya uli naka-apply 7 buwan ng tenga since February. Pero araw-araw ay inasikaso niya ang papel, hinog ng school dahil nakalaban niya sa debate paninindigan ng school tungkol sa bakuna. Kahit walang trabaho ang anak ko sa barko, may trabaho yan ng turon at siyangkurado. Ang mahalaga, walang bakuna. Hello? Sa susunod na linggo, atigin ninyo ang saved and unsaved alike at babalik tayo mga kapatid sa paliwanag ng Biblia bakit hindi dapat ang mga Kristiyano magpauto sa pagbabakuna ng gobyerno. Sunod na pag-uusig, Ferguson. Ferguson ang hanapin mo. Health Organization has warned that a new COVID variant is spreading fast in many countries. It's not. Ferguson. Yung, ha? Nagpasa ako sa inyo ng bago. Kanina pa. 4 lang sinend mo sa akin. Okay. While I'm preaching, you have to search for that. At gusto ko maipakita sa inyo para talaga may relativity ang ating pong pagtatalakay. Meron ako yung pinasa dyan sa inyo. American pastor, mapapasa ko lang, pakita si kaso. Kayo ba'y aware pa sa ating pinag-uusapan? It's in the Bible. Pag true church, persecuted church. Pag the world's church, it's a friend of the church, of the world. Pagka tunay na simbahan, inuusig. Pag hindi tunay na simbahan, kaibigan ng sanglibutan. Hello? Okay. Ngayon, atin pong idako ang ating pag-aaral sa Acts chapter 8, verse 1 to 4. Una sa pag-aaral, the perpetrators from the outside. The perpetrators from the outside. Anong ibig sabihin that perpetrators from the outside? Ang mastermind at mismong gumawa ng ikangay makasasakit
pagdurusa, iligal, immoral na gawi katulad ng krimen laban sa buhay ng tao o sa karapatan ng isang individual o institusyon. Ito ay isang kilos ng karahasan at pang-aabuso. Yan ang ibig sabihin po ng perpetrators. Mga taong gumagawa ng pang-uusig, pananakit, panlalamang, pang-aabuso, iligal, at karahasan, violenting gawa laban sa kanyang kapwa, labag sa batas. Yan po ang nasa outline natin. Ang mga perpetrators from the outside, sila yon. Isulat ninyo, naidikta ko na, at ngayon mga kapatid, tingnan po natin ang verse 1 to 4 of Acts chapter 8. Verse 1. Acts chapter 8, verse 1. Ang perpetrator po dito ay si Saulo. Siya ay sumang-ayon at tuwan-tuwa siya. Ibig sabihin, accomplice siya o sinuportahan niya ang pagkamatay at pag-uusig kay Esteban. Tuwan-tuwa siya. That's the spirit of the devil. When a person is happy that an innocent man is being persecuted or tortured. Kung ikaw ay pro-life, pro-Bible, pro-God, pro-order, hindi mo gustong may mamamatay na inosente. Ang tanging kasalanan daw ni Esteban dyan ay ang manindigan para kay Jesus. At sabi ng Biblia, ng araw na iyo'y nangyari ang isang pagkamatay ni Esteban, dinagdagan pa ng malaking pag-uusig, hindi lang kay Esteban, kundi laban sa iglesia na nasa Jerusalem, First Church. At silang lahat ay nagsipangalat. Siyempre, inusig. Bakit? Sa lahat ng dako, sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at meron lamang nanindigan maliban sa mga apostol. Ano ang kanilang naging hakbang sa verse 2? Sa gitna ng persecution, inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila ay tumangis ng hindi kawasa. Verse 3, datapwat pinatay o pinuksa o inusig ni Pablo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay. Ba, hindi lang sa church. Pinuntahan ang bahay ni William Kugi Baptist, opo. Sundalo, dakipin. Pag lumaban si William, kakalag ka rin. Sino yung mga kinaladkad? Ng mga lalaki at babae, at sila ay ipinapasok sa bilangguan. Yung magnanakaw sa gobyerno, nakalabas. Yung mga nangangaral para kay Kristo, nakakulong. Yung mga drug lord, nakalabas. Yung advokasya ng moralidad, nakakulong. Verse 4, ang mga nagsipangalat dahil sa pag-uusig, hindi na nakapagsimba. Hindi na makapunta dahil baka dakipin din at ipakulong at kalad ka din ng babae at lalaki. Sila ay nangalat. Ang iba sa atin, wala pang pag-uusig. Maraming baki sa atin nangangalat, hindi na nasimba, wala pang pag-uusig. Amen. Wala naman napigil sa iyo sa pagpunta rito, hindi ka makapunta. Yun ay depende sa mood.
Sila mga kapatid, hindi maganda ang kalagayan, naninindigin sila sa gitna ng pag-uusig. At bilang pagliligtas sa kanilang mga buhay at taglayin ang kalayaan upang makapangaral, sila'y tumakas, hindi para magpabaya, kundi maglakbay sa malayo. Kung hindi pwede rito ang pagtitipon, hahanap sila ng ibang lugar na magtitipon at maipapangaral pa rin ang salita ng Diyos. Amen. Ako ay nalulungkot sa maraming mga Baptist ngayon. Matampuhin, maayawin, sala sa init, sala sa lamig, walang paninindigan, hindi naman nakakaranas ng matinding pag-uusig, ay nagpapabaya sa paglilingkod sa Panginoon. Napakalabnaw ng iyong dugo bilang Baptist kung dahil wala ka lang maisaing hindi ka sisimba. Dahil wala kang pera, hindi ka sisimba. Dahil may katampuhan ka sa loob, hindi ka sisimba. Ang tunay na Baptist ay inuusig. At nakahihiya na tayo ay mga Baptist na patakbuhin pagka may pag-uusig. Sila kaya nangalat ay para mangaral at ipagpatuloy ang gawain. Saan nagmula ang problema? Perpetrators from the outside. Sa labas nagmula ang problema. Ngayon, sa point number 2, tingnan niyo po. The pretenders from the inside. The pretenders from the inside. Pakita mo. Yung iba, nanindigan, lumaban, hindi isinuko ang karapatan, nagpatuloy kay Kristo, nangaral, pansamantalang iniwan ng church, hindi nasa bahay lang nanonood ng TV at walang ginagawa at nakahalokip-kip at nagawa ng muta sa gitna ng pag-uusig. Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Yung iba yun. Pero may mga iba na patuloy na nangangaral. Itong pangalawa, mga kapatid, sa ating pag-aaral, merong mga naligtas at nadagdag sa iglesia. Mga totoo. At meron din namang mga kunyari naligtas at idinagdagdag sa iglesia. Mga pakunwari sa loob ng simbahan habang merong matinding pag-uusig. Tingnan niyo mga kapatid. Sa verse 5. At si Felipe ay bumaba patungo sa Samaria at anong ginawa niya? Ipinangaral sa mga Samaritans ang kanilang Kristo. Doon ay naligtas sa maraming tao ang mga mag-aanting-anting, ang mga manggagaway, magkatapal, mga may lumay, nagpa-practice ng witchcraft, sumasamba sa Diyos-Diyosan ay naligtas sa Samaria. Hindi lang sa Pilipinas may mga pagsamba sa ganyang another spirit world, kundi sa Israel din. Tingnan niyo sa verse 6. At ang mga tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga bagay sa gitna yan ng pag-uusig, ha? May Pedrong, Piliping patuloy nangangaral kay Kristo sa gitna ng pag-uusig. At nagkakaisang nakikinig ang mga tao sa mga bagay na salita ni Felipe pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa ni Felipe. Next verse. Sapagkat sa maraming may mga karumalduman na espiritu ay nangagsilabas sila na nagsisigaw ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay
ang nagpupuri at pinagaling, na hindi kayang mapagaling ng albularyo, pero napagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yan ay trabaho ng mga matitikas na Kristiyano sa gitna ng pag-uusig. Okay, verse 8. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yon. Listen. Listen. Alam niyo kung bakit si pastor ay hindi ko lang gusto sa Mabini mangaral? Pero ako'y nangangaral sa Mabini. Sa munisipyo, nangangaral ako. Sa bilangguan, nangangaral ako. Sa ospital, nangangaral ako. Sa paaralan, nangangaral ako. Sa iba't ibang ahensya, nangangaral ako. Sa palengke, nangangaral ako. Sa sasakyan, nangangaral ako. Sa bahay-bahay, nangangaral ako. Barangay, nangangaral ako. Pero hindi lang Mabini ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Hindi ko nangihintayin, mga kapatid, na dumating ang pag-uusig bago ako pubulas na mangaral sa ibang lugar. Bakit? Kasi ang dami kong nadala kay Kristo. Ang iba dyan ay totoo at hindi. Ang iba dyan ay mga peke na nagpapaguho ng aking tuwa at nagkaroon ng malaking kagalakan dapat dito sa main church dahil may mga naliligtas. At yung mga pakunwari hindi masaya na mabalitaan at magkwento ang Chico, Gaylord at kung sino pa man na may naliligtas. Ang pagliligtas ng Panginoon ang panlaban natin sa gitna ng pang-uusig. Yeah. Hello? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Masaya ba kayo pag kami nababautismuhan? Masaya ba kayo pag kami nabuksan mga bagong Bible study? Pumunta kami sa Nasugbo, maraming naligtas, 30 kaluluwa. Pumunta kami sa Alfonso, isang pamilya ang naligtas. Pumunta kami mga kapatid sa Mendez, isang pamilya ang tumanggap ng kanyang salita. Pumunta kami mga kapatid doon sa Balayan at nahamon ng mga Kristiyano sa Western Batangas na patuloy silang mangaral at mag-akay ng salita ng Diyos. Na nagkikwento ang marami sa kanila ay hinubaran ng mister, sumimba lamang. Sa gitna ng pagsimba ay hinubaran ng mister, pero nagsimba pa rin. Kayo, wala namang ganyan. Naalaala ko ng panahon ng COVID, makinig kayo. Tawag sa akin ang lahat ng miyembro, Pastor, namimiss na kita. Namimiss ko na ang church. Sana matigil na ang COVID na ito. At ako'y gusto nang pumunta sa church. Pakunwari. Noong panahon ng COVID, mga kapatid, meron ng mga miyembrong ayaw ng umuwi. Gusto na dito tumira para makapagsimba. Ang iba, takot sa gobyerno, hindi takot sa Diyos. Hello? Hello? We ought to obey God rather than men. At para lamang maigit nila ang kanilang karapatan, ng iba'y madaling araw gumigising, tulog ang lahat ng tao, bihis, at sisimba rito, makarating lang sa simbahan ng hindi nahuhuli. Kailan uuwi? Pag gabing-gabi na. Pinamamalas na talagang mahal nila ang church, mahal nila ang salita ng Diyos, mahal nila ang pastor, mahal nila ang gawain, kahit may humahad lang, sila'y lumalaban. Pero yung iba ay magsasagot sa akin, Pastor, miss ko ng church. Hayaan mo pag natigil na ang pandemic na ito. Sa una lang sila tapat. Sa una lang. Pero pagkatapos po, nawala na naman ang persecution ng mundo. Tingnan ninyo, mga kapatid. Namumugad na
ang dyablo sa puso ng maraming mga tao sa pagpapabaya. Tingnan mo. Alam niyo, pagka ang sitwasyon natin maalwan, tamad ang maraming Kristiyano. Kaya nga minsan, ang panalangin ko, Panginoon, ibalik mo ang COVID. Ligligin mo ang iyong mga anak, bigyan mo sila ng mga problema, bigyan mo sila ng mga sakit, bigyan mo sila ng pagkalugi, bigyan mo sila ng mga ikangay pinagdaraanan sa buhay na hindi nila kayang bathin sa kanilang sarili upang maramdam nila kahalagahan mo sa kanilang buhay. Dahil pagkamadali ang buhay, pinababayaan mo ang Panginoon. Hello? Pretenders. Verse 9. Ngunit may isang lalaki ng pangalan ay Simon na nang unang panahoy manggagaway din, mangkukulam sa bayan ng Samaria at pinahahanga ang mga tao sa Samaria na nagsasabing siya ay isang dakila. Self-proclaimed greatness of a sorcerer. Verse 10. Ano nangyari? Sabi po sa verse 10, ito'y pretenders. Na siya ay pinapakinggan nilang lahat. Uy, nakikinig ang lahat ng mga tao. Saan? Sa mangkukulam. Saan? Sa mangkukulam. Micah, sabihin mo, sorcery. Ang Greek word po ng sorcery ay pharmakia. Na doon ang galing ang salitang pharmacy. Ang lahat ng gamot buti kay gawa ng mangkukulam. Uy! Lahat ng gamot buti gawa ng mangkukulam. At ang COVID ay gawa ng mangkukulam. Bahagya ka lang pagagalingin, pero papatayin ka niya at bibigyan ng side effect. Ang tawag doon, adverse effect sa dulo. Nandiyan ka kayo? Alright, next. Na siyang pinakinggan nilang lahat. Buhat sa kaliit-liitan, bata. Hanggang sa kadaki-dakilaan na sinasabi, ang taong ito, si Felipe, ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. False profession. Ang mga taong ito ay ginagalang ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Maraming namumuri sa iyo, pero hindi naman sasama sa iyo. Verse 11, ang sabi ng Biblia. Please. Tagal ang ating computer, binabala kung gusto. At siya ay pinakinggan nila, sapagat mahabang panahong pinahanga niya sila sa kanyang panggagaway, sorcery. Verse 12. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe. Bakit? Na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang kalaban sa programa ng sanglibutan. Yan ang panlaban, mga kapatid, sa pag-uusig. Meron isang lalaking mangangaral. At kung meron ka makikita, mga kapatid, lalaki nangangaral, mga kapatid, sa gitna ng pag-uusig, sumama ka sa kanya. Amen. Amen. At nangabautismuhan ng mga lalaki at babae. Uy, diretso, lahat mayan is saved. At si Simon man, yung manggagaway, ay naniwala rin. At nang mabautismuhan din siya, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda ng mga dakilang hinamalang ginagawa, ay napahanga ni Felipe itong si Simon na manggagaway. Diretso. Sa verse 18. Nang makita nga ni Simon na sa magitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, capital letter E&S, ay inalok niya ang mga lingkod ng Diyos ng salapi. Binabayaran niya
gusto niyang siya rin ay makapagpatong ng kamay at makapagpalayas ng demonyo at siya rin, mga kapatid, ay magbigay ng kapuspusan ng banal na espiritu. Akala niya ay pantaong kapangyarihan yan na pwede niyang makuha sa magitan ng pera o suhol. Ano ang sagot, mga kapatid? Yan ba'y kasama sa church? Oo. Yan ba'y tumanggap? Oo. Yan ba'y nabautismuhan? Oo. Sino siya? Verse 19 na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihan ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 20. Datapat sinabi sa kanya ni Pedro, eto na ang pagbubulgar ng mga huwad na miyembro. Ang iyong salapi ay mapapahamak na kasama mo. Save, unsave. Sinabing mapapahamak eh. Sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa magitan ng salapi. Lahat ng relihiyon ang kapangyarihan salapi. Kaya kung ikay naririto, nang lapit mo sa Diyos ay salapi, kapangyarihan yan ng tao, hindi kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang motibo natin ay hindi salapi. Ang motibo natin ay hindi para tayo sumikat. Ang motibo natin ay hindi para magkaroon tayo ng sariling kapangyarihan upang tayo pakinggan at madakila at pumailang lang ng higit sa karamihan. Dapat si Kristo lamang ang natataas sa ating kalagitnaan. May kasaganaan man o wala, may pera man o wala, may sagot man sa panalangin o wala, si Kristo, anuman ang ating kalagayan ay dumakila. Verse 21. Tingnan natin kung save ito. Wala kang bahagi, ni kapalaran man sa bahagi na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. May nagtanong sa akin, Pastor, nasa na po yung dalawang ninyong inalis sa iglesia? Sabi ko, una, hindi ko inalis, sila ang umalis. Dahil kung sa atin sila, hindi sila aalis. Ang tanong, Pastor, saan pumunta? Sinong tumanggap sa kanila? Hindi ko alam. At dinagdagan ko ay sagot, kaawa-awa ang pastor na tatanggap at mapupuntahan. Dahil ang motibo ng kanyang pagsabi ay pera. Hello? Anong sabi ng Biblia? Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay nito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Ay, taka ako hanggang ngayon, friend mo pa sa cellphone. Ako'y natutuwa sa mga kaibigang pastor. Purihin ang Panginoon sa inyong mga kaibigang pastor. Ito ang message na sinabi ko. Dear fellow comrades in the ministry, that this Mr. So-and-so is no longer connected with the Lord Jesus Christ Bible Baptist Church for whatever reason behind of our separation. We gave it already to the Lord. We are now enjoying our freedom and peace. Tumawa. Pastor, hindi ko naaalamin ang dahilan. Pero interesado ka, baka sabihin mong napakalupit ko na basta nawala. Sige, you may share. You may or you may not. Pero karamihan sa kanila, sabi niya, you may share. And I share to them, if you plan to get him to be part of your ministry, it's up to you. But I never recommend him.
It's up to you where you're going to continually support them or not. At ang sabi niya, I treasure our friendship and our principle in the ministry. I won't support him. Ang pretenders, ang pag-uusig, sa loob yan aatake. Right. Na akala mo kakampi, hindi pala. May tumawag sa'yo, Pastor, nawala na pala sa'yo si ganun-ganun. Ano man nangyari? Ako, Pastor, nakakalungkot. Sabi niya, kanina punta, hindi ko alam. Sabi ko, gusto mo ba sa iyo na? Naku po, Pastor, marami na akong problema. Kung marunong ka mag-akay ng kaluluwa, hindi ka uhaw sa mga transferi. Sa mga transferi nga, nadadali pa tayo. Sa mga tunay na bunga, doon pa sa transferi. Hello? Kasi ganito yan. Ang pagre-rebelde, espiritu ng Diablo, ang ganda ng mensahe ng kanta nila Abigail kanina. Ang rebelde kong puso'y binago ni Jesus. Amen. Pag ang espiritu mo'y rebelde ka sa pastor mo, at inalisan mo ang pastor na yan, kahit saan ka makarating, ganoong ka pa rin. Hello? Akala ko babait pagka ang pastor ay nakitungot, babait ng husto. Hindi. Ang reklamo ng iba, ako'y umalis sa pastor na ito dahil sa matapang at mananakit at hindi patas. Smoke screen. Pag sinabi smoke screen, pinaitim mo ng usok ang iyong kapwa para ikaw ang lumabas na maputi. Are you with me? Amen. Ako'y tahimik at payapa. At hindi ako natatakot. Tingin kayo sa akin. Tingin, balaan mo ang sarili mo. Kung aalisin ka ng Panginoon, siya mag-aalis. Wala akong magagawa doon. Opo. It's not your choice to leave the church. It's the way of God. Amen. Hindi kita tiniwala, umalis ka. It's not your choice. It's the way of God. Dahil gusto niyang linisin ang ating simbahan sa mga pakunwari pretenders. Amen. Hindi tuwid ang puso. Dinescribe dyan mga kapatid, ang pretenders I-atras mo ang verse 19. Sabi po dyan, bigyan naman ninyo ako, bagong miyembro yan ng kapangyarihang tulad nito upang sino mang patungan ko ng aking kamay, marumi ang kamay niyan. Huwag kang magpapapatong sa kamay ng marumi kahit mananalangin pa yan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ay tumanggap din sila ng Espiritu. Verse 20, ito ang description ng mga pretenders. Sa gitna ng pag-uusig, at nasa ng pag-uusig? Nasa loob. Manggugulo ba yan? Oo, na wala kang kamalay-malay. Dapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa magitan ng salapi. Verse 21. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito. Hindi siya saved, hindi kabilang sa pamilya ng Diyos sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ilan ang hindi nagsisimbang tagtampo sa simbahan? Bakit? Na-hospital, hindi natulungan. Namatayan, hindi natulungan. Yang mga yan ay hindi nag-iikapo, walang maitutulong sa iyo.
So gusto mong kuhanan ang simbahan. Anong ibibigay ko sa iyo? Ako'y naniniwala ang pagkakasakit ay bunga ng garuti ng iyong pagnanakaw sa Diyos. At nung pinagdusa ka na, ngayon ang gusto mong kuhanan tumulong sa iyo ay simbahan na iyong pinabayaan. Tayo'y matalinong mga anak ng Diyos, huwag tayong pauuto. Amen. Pinapalo ka ng Diyos, titiisin mo. At huwag kung sino-sinong iyong sisisihin. At dahil hindi mo kayang dalhin ang iyong sarili, sa halip na lumapit ka sa Panginoon habang ikay nasa ganyang kalagayan, ay lumayo ka at nagkaroon ka pa ng lisensyang magsalita ng mga masasakit na salita laban sa iyong iglesia na nanalangin sa iyo, nagpayo sa iyo, kung bakit ka nagkaroon ng negosyo, kung bakit nagkaroon ka ng trabaho, kung bakit ka nakapag-abroad, dahil may iglesia na ikaw ay ipinanalangin at pinalakas ang loob at pinanuto, at nung napasa iyo na at namamayagpag ka sa kasaganaan, nalimutan mo ang iyong iglesia. Hello! Nalimutan mo ang iglesia. Hello! Nalimutan mo ang iyong iglesia. Hello! At ang iglesyang tumulong sa iyo ay nagkahirap-hirap, nagkadahog-dahog, inilaban na natitirang matapat, nang gustong tumulong mga kapatid sa tulong na dapat tulungan. Iyak sa dapat iyakan, sabi ng Romans sa 13 Gaylord. Ay pinaghirap mong simbahan mo. Tapos paghahanapan mo, pretenders. Hello. Pretenders. Hello. Pag-uusig ng kasamahan. At yang gumagawa ng pag-uusig sa loob ng kasamahan, ang sabi diyan, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ano kayo blessing sa ating church? Amen. Ayos na kanyang buhay spiritual. Aray, sinusuportahan ko, sabi niya, Pastor, hirap ang church, tanggalin niyo, ako ang magsusupport sa church. Siya yun. Alam niyo po ba, 20 years ago o maybe more, na-aksidente ang tricycle na siya'y sakay na ngaon ng kaluluwa in the line of duty. Nahulog sa bangin, mga kapatid. Nahulog sa bangin. Nalulan ng siyang na pasahero. Sinakyan ng masamang espiritu ang driver. At merong inalihan ng demonyo na pasahero doon. The Lord Jesus Christ Bible Baptist Mission Sulo. First batch of graduation, JESA, ng SLCA. Hindi nakarating, ang speaker ay si Rusty. Doon sa kurbada, mga kapatid, ng Sulo, nakita ni Kiko may nakahara na malaking bato na kulay pula. At nung nagtaka siyang liyak-yak ito ng driver na hindi iniwasan ay nasa gitna. Pero hindi nagkaroon ng komosyon, bigla, mga kapatid, itong si Kiko'y nagtaka, ba't nagkaganon? Paglingon niya, wala na ang batong pula. Right? At lumipad, mga kapatid, ang tricycle. Hindi tumilapon, lumipad. Hindi sumalida doon sa lupang gabundok, kundi lumipad. At tumigil sa ere ng matagal. At sila'y kontrol, mga kapatid, na masamang espiritu, parang binuhat ng kapre. Habang inaalihan ng masamang espiritu sa babae ito. To make the long story short, ibinagsak doon sa tabi ng karagatan na ang binagsakan ay puro malalaking bato. At tinamaan ang kanyang mata. Nabali ito. Yung isa, deform ang ilong, akala ko may patay. Wala akong ginawa sa 6 na araw, 6 na buwan, for your information. Na naghasi tayo ng pera dahil ipagkukulong si Efren Tolentino na ating pastor doon, 6 na buwan yan. Naghanap kami ng pera sa mga pastor, kapal mukha.
Ang hinihingi 75,000, ang naibigay lang namin ay 55,000. That's 1997 or 98. 98. At doon, mga kapatid, dalawa ang pasyente namin. Isang miyembro doon na babautismuhan, na inaalihan ng masamang espiritu, at isang preacher na napuruhang wasak. Ito, magkano ginastos mo sa ospital? 135. Ano? 135,000. Sa kabila, ang gastos ay 55,000. Alam niyo ba, ang 1990s na 55,000, kung ngayon yun, baka kalahating milyon na. Right? Yung driver ay may hangover, lasing. Nagreklamong unbeliever, nag-a-attend dito. Bakit hindi daw sila tinulungan? Abay, nag-drive ka ng lasing hindi ko tutulungan. Right. Pangalawa, ang sinasaalang-alang ko gawain. Yung gawain ang ating tinulungan, 55. Ang church ay nagkaroon ng tapong-tapungan para makatulong doon. Wala na ang church. Hindi tayo nakatulong. Ano sinasabi ko? Narito pa rin ngayon. Narito pa rin siya ngayon. Ayos yung microphone. O sige, dagdagan natin. Ang ganda ng kwento. 135 kamong iyo, 250,000 ang akin. Gracia, pastor niyo ako. Narito pa rin ako. Hello. 135 disgrasya, walang naitulong ang simbahan, narito pa rin. 250,000 disgrasya ko, wala halos na itulong ang simbahan. 4,000 lang ang tinanggap ko. Narito pa rin ako. Kaya bago mareklamo ang mga espiritu ng mga pakawala ng dyano sa loob ng simbahan, alamin mo muna kung ano ang espiritual kalagayan ng mga totoong kahit maduguan ay hindi lalayasan ang kanyang simbahan. Awang-awa ako sa mga nagsasabing Baptist. Nakagat lamang ng guyang sa gilagid din na nagsimba. Pastor, sorry, nahati ang aking buhok. Pastor, namali ang aking gupit. Pastor, inaway ako ng kapitbahay. Yun lang. Verse 22, tingnan niyo po. Ano ang payo po sa mga ganyan? Anong payo? Pag mayroong pretender sa loob ng simbahan, witnessan mo ulit, Kiko, baka hindi ligtas. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Ano? Kayo magsasabi, save yan o hindi? Listen, save yan o hindi? Hindi yan save. Tumanggap kadami ka natanggap. Nabautismo ka kadami ka ng pabautismo. Pero ang iba dyan ay pakawala lang talaga ng dyablo para guluhin ang simbahan ito. Right. Hello? Hindi ko malimutan na sinabi ng aking Pastor Musora, mas gusto ko pa ang 10 na matitino kaysa 1,000 na magugulo.
Pagka merong mga palaban sa pastor, nagpapabaya sa gawain, issue pa rin hanggang ngayon ang tithes, hindi nagbibigay, hindi nakakatulong sa pag-unlad ng gawain, mga pretenders yung mga yan. Let's proceed to the next point. How are we going to handle persecution in the church? The preachers from the outside to reach the outside. The preachers from the outside, number 3, to reach the outside. Sige na, kung ano yung na-type mo, yun na. Kailangan natin ng mga mangangaral, mga leaders. Kiko, tayo ka. Kung may pag-uusig sa iglesia, tayo ka para mangaral. David, kung meron pag-uusig sa iglesia, tayo ang mga mangangaral. Kung meron pag-uusig sa iglesia, tayo si William, tayo si Darrell, tayo si Tatay Ruben, tayo si Jess, tayo si Glenn, tayo si Joshua, tayo si Gaylord. The only first response when there is persecution from the outside is the men of God who will stand firm on their feet and find solution where they can continually preach the Word of God. Dapat ay may mga tatayo, hindi masyadong abala sa negosyo, tatayo para mangaral. Inaanto ka, kinakapoy ka, labanan mo ang kapoy mo at anto, magpahinga ka, pero mangaral ulit pagka ikay naka-recover. Huwag kang magbaby-babyhan. Ayaw ko ng mga bakis na bunjing. Mararamdamin. Ang kailangan natin ay mga matitikas na lalaki at babae. Carol, nasa ng pangangaral? Hindi dahil sinusuportahan, kundi may pag-uusig sa ating iglesia. Ikaw kinakakasigurado, natatahimik ang ating simbahan, wala tayong problema. Maraming problema ang galing sa bibig. Akusa, batikos, kritiko, at kung ano-ano mga upasala, pagbibintang, pag-uusig ng kasamahan kay Kristo. Hello? Anong magandang tugon? Tatayo ang mga mangangaral. Basahin po natin sa verse 4. Tingnan nyo ang ginawa nila sa verse 4 and 5, please. O di minusig. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay. Punta sa nasugbo. Punta sa mainit. Punta sa Nagiba, punta sa Anilaw, punta sa Sampaguita, punta sa Pulonganahaw, punta sa Bolo, punta sa Nasugbo, punta sa Alfonso, punta sa Lipa, punta sa Tanawan. To maintain your spiritual barometer, high up high, make yourself busy going out and preach Jesus Christ. And that is the best remedy to face persecution. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ng kanyang salita at ang isa diyang gumampang nga ako si Philip verse 5. Huwag tamad sa pangangaral. Ilaban mo ang kaharian ng Diyos. Huwag mong tahian ang iyong bibig. Ang sundalo habang nasusugatan lalong tumatapang. Dapat ganyan ang kasana mga mandirigma ng cross ni Kristo. At bumaba si Filipe sa bahay ng Samaria at pinangangaral sa kanila ang Kristo at ang mga mangkukulam at maraming mga manggagaway ay naligtas. Di ba napakaganda nun? Na may ginagawang atake ang diablo pero may ginagawa din ang puwersa ng Diyos para labanan ang puwersa ng demonyo. Amen? Kami ni Tatay Ruben, mga kapatid, ay napuntahan namin ay isang babaeng kasalukuyan ay sinasapian ng duwende at gusto magamot. At ang patatanggapin ko na, sandali, pastor, sandali. Bakit ini? Dahil na sinabi na siya hinihimatay. Pipitihan ko lang sa sarili ko. Pipitihan ko sa sarili ko. Nariyan siya, pastor, sinasapian ako. At ako ay nananalangin, si tatay kinilabutan at siya'y nananalangin. Ano, okay ka na? Ako naman ay relax lang. Okay na, pastor. Sige po, ituloy niyo inyong pangangaral. Pero hindi niya alam, meron akong spiritual warfare na ginagawa habang nangangaral. Hello? Hello? Akala mo
gobyerno lang ha, akala mo naiinggit lang ha, akala mo pretenders lang ha, akala mo mga Islamic lang ha, akala mo mga komunista lang ha, akala mo gobyerno lang ha, akala mo United Nations lang ha, akala mo lang bakuna lang ha, akala mo WHO lang. No, no, no! Napakalawak ng kapangyarihan ng kadiliman na hindi natin alam. At ang pinakaayaw, mga kapatid, ng dyablo ay patuloy tayong lumalabang ipangaral ang salita ng Diyos. Hello? Hello? May resulta ba? Na habang may pag-uusip ay may nangangaral? Yes. Basahin po natin sa verse 12. At siya'y, verse 12, datapwan nang magsipaniwala sila kay Felipe, na inanampalataya na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ng Panginoong Hesus ay nangabautismuhan ang mga lalaki at babae. Makinig! Kapag may persecution sa church, labas at mangaral. Yun ay hudya na kahit may atake ang diablo, pinahintulot ng Panginoon na sinasabi niya, pag may mangangaral na tumayo sa gitna ng pag-uusig, may gagawing maganda ang Diyos na pagtatagumpay na hindi natin akalaing mangyayari. Hello? Are you with me? Ako hihingi ng paumanhin sa tatay nung Friday, hindi ako nakapunta doon sa mainit para i-follow pang ating bunga. Talagang masasakit na ang aking katawan. Hindi ko rin nagawa kahapon dahil ang aking mga asawa naglaban ng mga kortina na yan at naglaban ng aming damit. Hindi ko po pwedeng pagtrabahuin yan ng pagtrabahuin dahil sa may severe anemia na hindi ang kumakain. Kaya inayudahan ko malo ng pagkain. Aba, kay aral sa marami mga tao tapos pag uwi ko'y patay ang aking asawa. Kaya aking binalanse mga kapatid na aking gagawin ay pagsusumikapan basta si Mrs. ay maayos at walang ginagawa, sasama sa akin at ginagawa niya nga. At pagka siya namin nagtatrabaho ay hindi ko siya iiwan, aayuduhan ko siya ng pagkain at tutulungan ko siya sa gawaing bahay. Say amen. Hindi porke pastor ka mga kapatid, wala kang ginagawa, maging matalas ang iyong pakiramdam. Maayos nga ang iyong pangaral, pero guho naman ang iyong pamilya, pagsasamantalahan ng diablo. Kung si Joel hindi ko napuntahan kagabi, ako'y nanalangin, Lord, hindi ko pupuntahan si Joel, subukan mo kung siya ay totoo sa iyo. Amen. Ikaw ang tinutukoy ko. At siya'y narito. Sikuhin mo yung katabi. Si Richard de Dolor, Pastor, kamusta na kayo? Sabi ko, lagi ka naman nangangamusta. Eh ako, nangangamusta rin sa iyo. Pero nalilimutan mo ng church. Pastor, pasensya na. Ang tatay ko po'y may sakit. Minsan, pinipigilan ako para magsimba. Hayaan niyo po, pag magaling si tatay, ako po'y pipilit. At ngayon ay kasama natin siya. May pag-uusig. At maghanda kayo sa isang bulagang pag-atake. Number 4. Number 4, the prayer warriors from the inside to help the preachers at the outside. The prayer warriors from the inside. Kaya nga mga lagad ay nananatili sa pag-uusig. Nagpaiwan ang apostol, di ba, Gilod, sa verse 3? Nagpaiwan sila. Bakit? Hindi niya papabayaan ang salita ng Diyos at pananalangin. Habang nangalat ang mga miyembro, hindi para maging duwag, kundi para taglayin ang kanilang karapatang mangaral sa gitna ng pag-uusig, ay kailangan na merong mananalangin sa kanila. Bakit wala ka ng prayer meeting ay may pag-uusig sa iglesia? Hello? Naintindihan niyo ba ako? Matindi ang bakbakan, pinatutulog kayo ng diablo ngayon para hindi ipansinin ito at nang sa ganun hindi mo alam kung anong gagawin mo pag dumating sa iyong pag-uusig. Labanan mo ang antok na yan at kakapuyan na yan dahil talagang marami ng simbahan. Marami ng Gaylord sa Metro Manila ang nagsara ang simbahan. Isa. Marami na balo sa simbahan ang nahati ang simbahan. 2. Marami na pastor ang bumagsak sa babae. 3. Maraming mga manggagawa ang nagrebelde mga kapatid sa kanilang pastor. 4.
Marami mga kapatid na mga miyembrong ipinakulong ang kanyang pastor. 5. At marami na ngayon mga miyembrong nag-aagawan sa isang property ng simbahan na nahati sila sa Baguio. Ang isa nagtitimanda at ang isa nagtimanda, hindi amin ito, sabi ng isa amin ito. Ngayon, ang sabi ng batas sa gobyerno, okay, magkaroon tayo, pareho kayo may angkin, hindi kayo magkasundo sa loob ng simbahan. Baptist ito. Mayayaman, Baptist ito, nag-aagawan sa isang simbahan. Yung isang grupo kumuha ng isang pastor, yung isang grupo kumuha ng isang pastor. At ngayon, ang sentensya ng abogado sa Baguio, mga kapatid, ay ganito. Kayo ay mag-service ng alas 7 hanggang alas 9:30. Alis. And then kayo ang mag-service ng alas 9:30 hanggang alas 12. At binagsakan ng martilyo at nagkasundo sa ganoon. Sa hapon, kalahating oras sa prayer meeting, ganun din. Ang isang grupo alas 5 hanggang alas 7, ang isang grupo alas 7 hanggang alas 10. Sasabihin mo hindi mangyayari sa akin yan. Huy! Akala ko nga hindi mangyayari sa simbahan natin sa bait ko. Pero layasan ako ng manggagawang walang paalam. Nasaan na mga young people ngayon? Wala na. Nasaan ang iba? Nadala na ng sanglibutan. Nakapag-asawa na hindi mananampalataya, hindi mailaban ang kanyang pananampalataya dahil inuusig. Nandyan ba kayo? Kung walang pagdalo sa prayer meeting, tumingin ka sa tabi mo, magtinginan kayo. Ulitin ko, kung walang pagdalo sa prayer meeting, patay kang bata ka! Hindi ako nananakot, nagbababala ako. Huwag mong kayanin ang buhay. The devil is after you. Hello? Wala akong pinapatamaan, pinapaalalahanan ko lang ang bawat isa. Ang galing mo namang itaguyod ang buhay na walang panalangin. Kaya mo talaga, ha? Na para bang ikay tutulay pagkapuno ang bulsa. Kaya wala ka na inatupag kundi maghanap buhay. Walang prayer meeting, kaya mo talaga. Panalangin niyo kami. Nung pag-uwi ko sa isang preaching ko, tulog si Abigail. Nagising, pauwi na. Alas 12 na ng madaling araw. Diyan sa bypass, biglang walang placer, isang truck, biglang kumaliwa, ay ako'y paparating. Kung hindi ako'y pinapanalangin ng iglesia. Nung isang araw, binunggo ang sasakyan ko. Galit na galit ang diablo sa akin.